That's why I think about it. Total, Hotel. How did you and I become friends? Matapos ang matagumpay na talumpati at opisyal na pagpapakilala kay Tanggol bilang tagapagmana ng Montenegro, masayang inilapit siya ni Don Julio sa pamilyang Guerrero. Ipinakilala niya ang kanilang pamilya bilang isa sa pinakamalalakas nilang kakampi, ang pumoprotekta sa kanilang negosyo. Habang nakikinig si Tanggol, ramdam niya ang bigat ng kanyang bagong mundo. Malayo ito sa kinalakihan niyang buhay. Bagamat nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Miguelito at Tanggol, hindi nag-atubili si Miguelito na lapitan ito. Sa halip na ipagpatuloy ang tensyon sa pagitan nila, inabot niya ang kanyang kamay kay Tanggol, nag-aalok ng pagkakaibigan. Para kay Miguelito, mas mahalaga ang negosyo at koneksyon kaysa sa personal na hidwaan. Alam niyang kung magtutulungan sila, mas lalakas ang kanilang pamilya at mas mapapalawak ang kanilang impluwensya. Pagbilang dako, nagsimula nang magplano si Lucio para sa unang malaking transaksyon ng kanilang grupo. May tiwala siyang ipagkakatiwala ito kay Santino na ipinakita ang kanyang kakayahang mamuno. Agad silang naghanda upang makipagkita sa kanilang kliyente at ipamahagi ang kanilang panindang produkto. Sa itinakdang lugar, nakipagkita ang mga batang tondo kay Inigo, ang mamimili ng kanilang produkto na tinatawag na Red Chaser. Tahimik na ininspeksyon ni Inigo ang mga paninda. Ngunit habang sinusuri ang mga ito, naging kahina-hinala ang kanyang ekspresyon. Alam niyang bihira ang ganitong klaseng produkto sa Quiapo, lalo na at galing ito sa Hong Kong. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Mabilis nagduda si Inigo sa pinagmulan ng produkto, sabay tanong kung paano ito napunta sa kanila. Napansin niyang hindi naman mga insik ang mga ito, kaya paano nila ito naipuslit? Mula sa pag-aalinlangan, nauwi ang usapan sa matinding iringan hanggang sa maglabasan ng mga baril. Walang gustong magpatalo at sa isang iglap, nagkatutukan ang magkabilang grupo. Sa kalagitnaan ng tensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang dumating ang mga pulis sa lugar ng transaksyon. Sa isang iglap, nagsimula ang matinding putukan. Walang nagpatinag, ang mga batang tondo ay lumaban, handang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nagpatuloy ang sagupaan, barilan mula sa magkabilang panig. Habang pilit na naghahanap ng matatakasan, ang grupo ni Santino. Isa sa kanilang mga kasamahan ang nagbigay ng babala. Malapit na silang maipit. Wala silang ibang pagpipilian kundi tumakas bago mahuli ng mga pulis. Ngunit sa ganitong sitwasyon, sino ang makakaligtas? At sino ang maiiwan? Habang tumitindi ang laban ng bawat panig, patuloy na nasasangkot si Tanggol at ang mga taong malapit sa kanya sa masalimuot na mundo ng kapangyarihan, negosyo at peligro. Sa gitna ng lahat ng ito, kaya pa ba niyang panindigan ang kanyang sarili o tuluyan na siyang madadala ng kanyang bagong kinabibilangan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood